Whenever I see girls and boys selling lanterns in the street, Ay, I Merry Christmas pala! remember the child in the melon of the sleep. Whenever there are people giving gifts to Ay, bilisan mo lang, strangers. kakain na kami ng dinner. Nagpe-prepare na Oy, kami. oy, oy. Merry Christmas Hey, Merry pala, partner. Christmas! Merry Ah, Christmas! Ayun. Ano, kamusta partner? ano, Merry surprise, Christmas! ano to? Surprise. Surprise sa Ayan, podcast. ayan. Tayo mo, ilang buwan na tayo ngayon? Almost, 4 to 5 months na tayo starting ng ngayon Christmas na, partner. Mm. So, ayan, before natin simulan, yung, natin, kwentuhan natin ngayong Pasko, gusto ko muna, unang-una natin munang babatiin is, Happy Birthday, Jesus. So, Mhm. ayan, Happy Birthday. Sineselebrate natin ngayon yung kaarawan ng, kapanganakan ng ating Panginoong si Heso Kristo. So, ayan, Happy Birthday sa inyo, Papa Jesus. So, ayan, kaya yung entrance agad natin, kinantahan ko na agad kayo ni, kanta ni Jose Marichan. Basta 3 p.m. na, podcast na. So, ayan. So, ayan, pag-uusapan natin ngayon yung tatalakayin natin ngayon yung topic natin ngayong Pasko. At ito ay ang Christmas special natin ngayon na um, bakit ang Pasko parating nagiging commercial. So, ayan yung pinaka Christmas special edition natin ngayon sa Bakit To Podcast. So, ayan, before tayo magsimula, gusto ko muna batiin yung ng Merry Christmas ang mga followers and listeners natin dito sa sa podcast natin. Nakakatuwa kasi umabot na tayo sa ganito. Christmas Paskong na. Pasko. Paskong Diyos Pasko ko. nagpa-podcast. Hindi, mabilis lang to, So, mga listeners at viewers. ayan. Ano lang, onting kwentuhan lang. Ayan, yan, yan. So, partner, ano bang mai-share mo ngayong Pasko sa mga listeners and followers natin ngayon? So, ano, sa mga listener at viewers natin, napapansin ko kasi, tuwing Pasko kasi is nagiging, ano tayo, overspending. Kasi, may mga pinaglalaanan tayo kagaya ng mga inaanak natin, mga kapatid natin. Kasi ang Pasko kasi, ano yan eh, araw ng bigayan yan eh. Yun yung alam natin kung ano yung essence ng Pasko. Hindi lang nung sineselebrate natin yung kaarawan ng at ang anak ng Diyos na si Hesus Kristo, kundi nung araw ng pagbibigayan din ng mga regalo, ganon. Bilang pasasalamat na Mm. rin for the whole year. Ayun. Yes, Ayun yes, yung yes. kaya siya nagiging sentro ng commercial or ng big time spenders lalo na sa araw ng Pasko, lalo na kung may mga Christmas sale, tapos nakuha mo na yung bonus Mm. mo. Siyempre, pag nakuha mo na yung bonus mo, tapos Christmas sale pa, doon ka na, mapapamili ng mga ireregalo mo sa mga kamag-anakan mo eh, 'di ba? Saka sa mga inaanak mo. Tapos Yeah. syempre pag araw ng ng Pasko, umagang-umaga kakatok na sa iyong pinto ng mga inaanak mo, tapos ikaw na magtatago, 'di Noni! ba? Tapos ikaw magtatago, 'di ba? Noni! So ikaw So, pa ayan. partner, anong mga may i-share mo? Bakit naging big time spender sa mga Pilipino tuwing Pasko? So, ayan, before muna ako pumunta dun sa sa katanungan mo sa akin, ano palang handa nyo mamaya sa sa Noche Buena? Siyempre ham. Yeah, syempre, Siyempre hamonado. ham. Tapos siyempre spaghetti, ganon. Yan, yan yung mga common. Sa akin naman, magluluto ako ng lutong bahay. Kasi mas okay, mostly kasi ngayon sa Pasko, hindi na masyadong hindi na masyadong ingrande. Hindi katulad dati ng mga bata tayo Mm. talagang jampak na jampak Masarap kinuluto ng ang essence magulang ng Pasko natin nung eh. bata tayo, no mga early Oo, 2000s. caroling. Tapos, Oo. last day ng ng simbang gabi, syempre. Yun yung Nakompleto mo ba ang simbang tabi mo? Hindi tabi, syempre, simbang gabi talaga. Mamaya, mag-aano kami, magla-last day kami ng Yeah. simbang gabi kasi napaka-importante yan. Mm. So, ayun yung natin, yung panata natin pagdating sa ganyan. So, yan. Ginagawa kasi pandate For, yun eh.
Yung iba, yung mga bataan. Oo. Pero naman ako nung kahit nung bata ako, sineseryoso ko yun kasi syempre, ayun na lang nga yung panahon mo para sa Panginoon eh, hindi mo pa maibibigay. Ayun, tama naman. So, ayan. So, moving forward tayo dun sa katanungan mo sa akin. Ano yung ano, mabibigay yung komento dun sa topic natin. Pero syempre, bibigyan ko muna kayo ng overview. Ang Pasko kasi noon ay sa simbahan, pamilya at sa pag-ibig. And then also, ang Pasko ngayon, yung ngayon na is all about 13-month Christmas sale, yung katulad ng sabi mo, handaan, travel, regalo, at minsan utang. So, bakit nga ba natin, bakit nga ba naging sobrang commercial na ngayon ang Christmas? Bakit tayo naging big time spender tuwing holiday season? So, bibigyan ko kayo ng overview dito. Unang-una dyan is yung malaking negosyo ang Pasko. Shopping malls, brands, online sellers, lahat na nakafocus sa holiday sales, which is totoo. Totoo to. And then, Christmas season ang pinakamalakas na buwan ng kita para sa mga negosyo. Pangalawa, gift giving pressure, culture. Parang Mhm. required na magbigay kahit hindi kaya. So, ayan. Aguinaldo, exchange gifts, office party, family party, barkada party, lahat lahat ng 'yan is todo gastos tayo lalo, lalo na pag may pera, di ba? So, pangatlo, tradition or equals ng gastos. Like for example, Noche Buena, Christmas outfits, decoration, pasalubong, travel. Kasi dati partner simple lang eh. Ngayon kailangan ng i-Instagram. Yun. Yung kumbaga Instagram muna before magdasal, no? Mm. Yun. Tapos pang-apat, social media influence. Kita mo yung mga Pasko ng iba bago, yung dati kasi talagang gatherings. Ngayon, before mag-gather, phone muna, bagong outfit, bagong handaan. Kumbaga, napapaisip ka na bakit, dapat ganito rin ako. So, kumbaga, fit ako sa kanila. Panglima is marketing manipulation. Katulad ng mga ads na show love by giving more. Mm. And then yung sale every week, yung 11/11, 12/12, payday sale and Christmas sale yan. Makikita mo yun sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. So ayan, nagse-sale yan sila. Kunwari, di ba? So ang resulta niyan partner is gumagastos ka kahit hindi mo kailangan. Kasi syempre, nakikita mo dun sa mga apps mo na wow, putik, sale to ah. Pero hindi mo alam, di ba? Ano lang, Ah. pakulo lang nila yun talaga. So, Mm. ayun, makikita mo yung pagkakaiba nito partner nung mga bata tayo dati sa ngayon kasi dati kasi nakikita lang natin na ayun hihintay tayo mga ruling tayo, then pagkatapos mga ruling magsisimba, so nag-aabang tayo ng mga aginaldo natin sa mga ninong natin, sa magulang natin. Minsan nga binibiro pa tayo ng magulang natin, oh pag hindi ka natulog ng maaga walang walang gift galing kay Santa. So Mm. ayun. Pero sila maglalagay, 'di ba, ng regalo. Oo. Pero partner hindi ko alam kung may i-share lang ako sa inyo, kasama ka na partner. Sana wag mo ko pagtawanan. Ito kasi nung bata ako, na-end lang yung paniniwala ko kay Santa Claus at the age of 11 years old. Bakit? Ha? Kasi Bakit? naniniwala ako sa fantasy na ng binibigay sa akin ng magulang ko na every time na tuwing Pasko, binibigay ko yung best ko na maging mabait. Kasi Mm. kasi may na-expect ako na totoo si Santa. Tapos siyempre Mhm. napapanood mo sa TV na lumalabas lang naman si Santa sa chimney. Eh wala dito sa Pilipinas wala namang ganun, di ba? Oo. Tinatanong ko sa magulang ko, saan pumasok si Santa? Sa pintuan. Sabi, di ba dapat sa chimney? Wala naman tayong chimney, di ba? Oo. So, ayun, yun talaga napaniwala ako ng magulang ko. And then, sabik na sabik ako tuwing Pasko kasi iniisip ko, sana robot yung ibigay sa akin, ganyan. So ayun, ang sarap lang sa pakiramdam na balikan yung dating bata ka. Tayo, yung dating bata tayo na meron tayong inaabangan na aginaldo. Syempre hindi naman lahat pantay-pantay sa mundong ito. Meron pa rin tayong mga kababayan na hindi kayang abutin yung mga naaabot natin nung kumbaga yung wala talaga yung kapos. So
sila kumbaga tinatawid lang nila yung gutom Mm. basta ano holiday season. So kailangan din natin ano kumbaga i-balance din ngayon na nasa edad na tayo, kailangan din natin i-balance yung sarili natin na paano yung iba na kapos, di ba? Mm. So ngayon kasi yung tradisyon na ngayon yung talagang budget meal talaga. Um Sinasakto lang, hindi naging grande sa Pasko. Kumbaga Mm. tamang maganda lang, ganyan, gathering. So, sa amin kasi, ano hindi pa rin namin inaalis yung essence ng Pasko. Gatherings pa rin ng family tapos punta sa simbahan. So, ayun pa rin yung essence ng Christmas para sa amin. And then also pag-aalala sa kapanganakan ng ating Panginoon na si Jesus. Mm. So, ayun yung mai-share ko. Ikaw ba, partner? Ano pa yung may dadagdag mo? May dadagdag ako dun sa mga nasabi mo is Mm. nakalimutan mo siguro na sabi nung isa sa factor na kaya naging commercialized nung Pasko natin is na-influensya rin tayo ng Western Yes. global influence, especially sa mga Western traditions, pop Mm. culture, and then syempre no Mm. mga communism na tinatawag na malaking epekto kung paano natin pinagdidiriwang na Pasko. Saka nung mga urban lifestyle. So bakit ko nasabi? So syempre mostly on the cities is nagse-celebrate talaga ng Pasko. Syempre sa mga probinsya, 'di ba, di naman sila masyado nagki-Christmas party, 'di ba? Sa probinsya. So sa mga major cities Yep, yep. kasi ah kung magpa Christmas party sila is isang barangay ganon or the whole city itself. So syempre sa modernong buhay nababawasan ng panahon para sa traditional na paghahanda. So kaya ginagawa nilang commercialize yung ah pag sasalo-salo ng araw ng Pasko. So kaya baling ng marami sa bilihin at commercial services pati. Yun rin yung nakaka-epekto. Yep, yep. Mm. Totoo yan, partner. So, ano pa, partner? May idadagdag ka ba mga experience mo nung nakaraang Pasko sa ngayon? So, nung bata kasi ako, syempre, Mm. may mga family gathering, gano'n, magkikita-kita kayo magpipinsan, sa Pasko, gano'n, di ba? Tapos, bigay lang regalo, di ba? Mas masaya Yes, yes. dati talaga. Compare ngayon na, Mm. minsan parang ordinary day na lang nung Pasko, gano'n. Oo, Parang oo, totoo lang, yan, partner. parang na lang, bibilisan na lang ng pag-abutan ng regalo, tapos okay na, gano'n. Wala na yung essence ng Pasko, gano'n. Minsan, di ka na maghihintay, di ba, sa Oo. Noche Buena. Di ba? Mm. Mapapaaga ka na lang kain mo, gano'n. Di na yung kagaya dati Mm. nung bata ka na, maghihintay Habang ka ka ng na sakto 12:00, 12. no? Oo, abangan na Mm. 12 bago kayo magsalo-salo. Mm. So, yun yung mga, changes na napansin ko rin Mm. habang Namin tumatanda ako. pinapractice pa naman yan, partner, sa mga bata dito sa bahay. Kasi ayaw namin mawala yung essence ng mga bata kami hanggang sa magkaanak, Mm. ganyan. So ayaw ayaw namin na mawala yun. Gusto namin na nandun pa rin yung essence ng Pasko. Kung ano ba Mm. yung sineselebrate natin ngayong araw. So ayun, tinitreasure kasi namin yan syempre, di ba? So Yes. ayun lang, partner. Ano pang idadagdag mo? Meron pa ba? Wala na, partner. Ayan. So, dito tayo sa portion natin na positibong epekto ng topic natin. So, meron na akong apat na kategorya dito. Unang-una diyan yung masayang atmosphere, like for example, yung mga lights, music, pagkain, regalo, yan. So, makikita nyo yan dyan sa mga kalye natin na merong mga Christmas tree, ay mga Christmas lights na nakasampa dyan sa mga natin, sa mga harapan ng bahay natin. And syempre, mga pagkain, regalo. Then, pangalawa, boost sa ekonomiya. Maraming trabaho at negosyo ang lumalakas. Pangatlo, yung family bonding. Pagkakataon ng pagkakita-kita at mag-heal ang emotion natin na ito yung time na para yung syempre buong taong ka na nagtatrabaho. So, yun, nakakatulong sa atin to na maboost pa uli yung pagkatao natin. And then, yung pang-apat, yung motivation, may kumbaga yung sa taon-taon na holidays is mas nabuboost yung emotion strength mo kasi nakikita mo yung kompleto yung mo, family mo.
So, ikaw ba partner, ano yung positibong epekto ng ano, ng topic natin ngayon? Actually, na halos lahat nasabi mo na, pero may idadagdag na lang ako ng mga hindi mo na lang nabanggit. So, Okay. ang positibong aspeto rin ng essence ng Pasko or ng pagiging commercial ng isang Pasko is pinapractice natin ng generosity. Yan, or nung Mm. pagbibigayan. So, kahit may mga halong komersyalismo, na-encourage pa rin natin or napapractice natin ang pagbibigay at pagtulong. Yun. Tapos Yun. syempre, mas ang isa pa nun is mas kompletong selebrasyon. Kagaya nung sinabi ko kanina. So, mas madali ang paghahanda, mas maraming pagpipilian ng pagkain, regalo, dekorasyon at events. Syempre, may mga events tayo kagaya ng parlor games, ganon, di ba? Tapos sasayo Yep, ng yep. mga bata, ganon. Di ba? Mga next Yes, yes, generation yes. natin, pinapasayo-sayo natin para mas malaki ang mauuwi nilang aginaldo, di ba? Pinapatalent Totoo. portion natin. Ganon, yan. Yan ang mga positibong aspeto. So, may dadagdag ka ba, partner? Wala na, partner. So, eto, dito naman tayo sa next portion natin, which is yung negatibong epekto ng topic natin. Unang-una dyan, yung overspending at utang. Pinaka-common na problema ng mga Pilipino pagkatapos ng Pasko. Yan. And then, pangalawa, yung comparison culture, naiinggit or nape-pressure na nagiging insecure na yung sitwasyon. And then, pangatlo, burnout dahil sa party, dito gastos doon, gastos dito, gastos doon. So, ayun, nakaka-burnout talaga yan. So, pang-apat, nawawala ang tunay na essence ng Pasko. Love becomes paramihan ng regalo. Parang ganun na Mhm. lang yung inaabangan ngayon Mhm. ng bata. Kahit minsan nga yung ano ngayon partner just to add, um, yung mga namamasko ngayon, kakatok na lang sa'yo, tapos sasabihin namamasko po, wala na yung essence na mga Wala ngarol. na mag-e-effort sila, gano'n, kakanta sila, Oo. wala na eh. Samantalang tayong dati, puti kapaus-paus na tayo, 3, 4, 5, 6 na Oo, kanta, di ba? Bibigyan ng iniikot 20. natin nung buong Oo. barangay. Malaki na yung 20 nun sa atin, ha? Oo, malaki. Hinto na yun. ₱5 yon, dami mo na mabibili sa ₱5 noon. Pag 100, mayaman ka na. Oo. So, ayun. Ikaw, partner, ano ba yung negatibong epekto ng topic natin? So, unang-una, ang napansin ko na negatibong aspeto patungkol sa topic natin ngayon is pagiging overspending. So, maraming nauutang or nagkakaproblema sa pera dahil sa pressure na magpakabongga or pagkagastos sa araw ng Pasko. And then, pangalawa is nababawasan ng tunay na diwa. So, bakit ko nasabi? So, napapalitan ng materialistic imbes ang espiritu ng kapayapaan, pamilya at pagdarasal at pagmamahal sa pasasalamat sa buong taon, imbes nung yun ang sineselebrate natin. So, nagiging materialist na. So, parang more on bigayan na lang ng regalo, ganon. Hindi na lang sila nagpapasalamat na na-achieve nila nung ganitong taon, natapos nila, di ba? So, pangatlo Mm-mm. is nagkakaroon ng social comparison at stress. So, syempre, nagkaka-stress rin ng mga tao dahil nagkakaroon rin sila ng guilt kung hindi sila kayang gumastos or hindi nila enough or financially capable maggumastos ng mga regalo para sa Pasko. And then pang-apat is nakakalimutan nila maging simple. So, ang para sa akin kasi is nalilis nila ng attention ng simpleng selebrasyon, kung ano yung essence ng Pasko, imbes na simpleng samahan lang, pagkakasama, dahil lang sa pagkakagastusan ng mga gamit, ganun. So, yung parang doon rin pumapasok nung nagiging materialistic na yung mga bata or nung mga umaasa na regalo. So, ayun yung nagiging Basta ako sa panahon ngayon or sa edad kong ito, pera lang nung regalo, okay na sa akin. Ikaw ba, parte may idadagdag ka ba sa mga negatibong aspeto So, natin? okay naman na ako, partner, since nabanggit naman natin lahat. So, yun. Next naman yung last portion natin. Ano ba yung mga payong maibibigay natin sa Mm. mga listeners and followers natin? So, mauna na ako, partner. So, Okay. meron ako ditong lima na kategory kung ano pa yung maibibigay natin sa kanila. Unang-una dyan, hindi kailangan maging mahal ang regalo para maging meaningful.
Pangalawa, ang Pasko ay hindi flexing contest. Pangatlo, planuhin ang gastos bago mag-December para hindi sumakit ang ulo sa January. Pang-apat, mas importante ang presence kaysa presents. Panglima, huwag ipilit ang gastos kung hindi kaya. Laging tatandaan yan. Mm. Hindi basehan ng pagmamahal ang presyo. So, Oo. ayun yung limang maibibigay kong payo sa ating mga listeners and followers natin. How about you, partner? Magbibigay rin ako ng 5 aral patungkol sa topic natin ito. So, Ah, syempre, unang-unang aral is, ang Pasko ay hindi sinusukat sa presyo. Hindi lahat ng magara ay masaya, hindi lahat ng simple ay kulang. Pangalawa, ang kwento ng Pasko ay pag-ibig, hindi resibo. Mas mahalaga ang oras, pasensya, kabutihan, at magpapatawad. And at pangatlo naman is, maging wise spender tayo. So, syempre, gumastos sa ayon sa kaya, hindi kailangan na sumasabay sa hype. Di porket may iPhone 17 pinsan mo, kailangan mo ipilit na ano, 'di ba? mm, Na 'yun ang i-demand mo na iregalo sa sarili mo, 'di ba? Maging yep. magpapasalamat ka na lang kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng kamag-anak mo. So, syempre, Mm, pang-apat naman is piliin ang tunay na dahilan ng selebrasyon. Sa pamilya, faith, hope, and generosity, ito ang hindi dapat malunod sa komersyalismo. And then, ang panghuli na aral natin ngayon is balancing act. So, walang masama sa pag-enjoy sa shopping at handaan basta't hindi nakakalimutan ng meaning patungkol sa Pasko. So, syempre, ang magastos man ng mundo tuwing Pasko ay pero ang pinakamahalaga ay hindi yung nabibili. Yun yung pinaka-aral dito. Basta yep, yep, ma-celebrate mo lang nung essence ng Pasko, okay na yun. Yun yung para sa akin. At dapat yun yung ma-apply nyo rin mga listeners, viewers natin ngayon. yep, yep. So, yan, partner. So, ayun. May dadagdag ka ba pa, partner? Mamaya maghahanda na ako eh. Eh, so, ayun, before tayo mag-end ng, ng kwentuhan natin ngayong Pasko, gusto kong munang batiin ang mga listeners and followers natin ng Merry Merry Christmas and Happy New Year. Mhm. So, ayan, mamaya-maya, kakain na tayo. Kain na Kaya nga. naman. So, konswerte Kakain ng at mga may inuman. birthday ngayon, no? Isang Oo, celebration syempre. na lang, no? Isang Isang gastusin na lang. celebration na lang. Pero syempre, before tayong kumain mamaya at magsimba, wag nating kalimutan na i-like and share ang ating mga social media natin. Unang-una diyan ang Facebook and sa YouTube, don't forget to click the notification bell and set yung notification bell ng all and subscribe and like para ang makatulong sa amin tong mga content creator to create more content para sa inyo. And then also don't forget to like and follow sa natin sa Instagram and sa Spotify natin. So maraming maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. Ikaw, partner, may dadagdag ka ba ba? Wala na, partner. At So maglalabo ito, na kami. mag-iwan na lang ako ng pagbati sa inyo. Merry Mm. Merry Christmas Christmas to sa all inyo of lahat. us. Paalam. See ya, see ya. Paalam. See you next year. Lamuna na. Kain na na. O yan, pahingi akong pansit ha. Bigyan kita lumpia. Uy, paborito.